kababayan, darating si Bato. Magsasalita maya-maya. Grabe ito kabayan. Dami nila oh. Ayan, ayan na, ayan na. Dami na nila kabayan. Papunta na ito, papunta na. Ayun ako matapos. Papunta na kabayan, ang dami kabayan eh. Nagmarcha na, nagmarcha. Ayan na. Nagmarcha na. Ay, dami nila kabayan ha. Grabe, ang dami. Ayan o. Dami kabayan o. Yan, nagkasikip na. Thank you sir, thank you. Okay. Dami na kabayan o. Mga digong supporters kabayan. Talagang sulit. Grabe kabayan. Ayan na si Kuya Sam. Ayan na. Sulit. Duterte. Grabe, ang dami kabayan. Nagmarcha na. Oh. May naglalakad, merong nako. Ang dami ho, may naglalakad pa dito sa dulo, ang dami pa ho. Meron din po sa dulo kabayan. Dito na yung kilalang personalidad. Ito pa kabayan, mga kilalang personalidad. Mga hindi inaasahang pangyayari. Grabe, ang dami ng tao. Oy, naglakada na kalaban. Kalaban. Ang mga kababayan, no, naglakaran na, dami nila oh. Ay grabe man. Tingnan nyo oh. Papunta na ba ito? Grabe, ang dami nila. Hala, dami pa dito. Kasama-sama na sila kabayan oh. Dito pa yung kay Atty. Vic Rodriguez kabayan. Ayan oh, yung haba naman pala nito. Grabing haba. Oh, ayan, mga sagudsod na tayo dito. Lang, dami nila kabayan. Ano? Ang haba eh. Grabe. Ang dami nila, sobra. Meron pa yata sa dulo eh. Ang dami ba? Meron pa sa dulo. Grabe nga ba? Oh, ay meron pa. Hanggang doon pa pala sa dulo ito. Ang haba pa pala mga kababayan. Kala ko dito na lang. Ay, ang dami pa pala. Grabe, punong-puno ang liwasan. Hanggang dito, kabayan, oh. Puno ang liwasang Bonifacio. Ayan, oh. Team, naman to, Maisog. Team Maisog, kabayan. Oh, ito, Aglo, Atty. Vic Rodriguez. Ang dami nila. Sigurado, punong-puno ang liwasang Bonifacio, mga kababayan. Dahil, napakarami ng sumama ngayon. Ito pa, oh. Grabe, mga nagsama-sama na dito, kabayan, oh. Sulit. Yan, oh. Okay, grabe guys. Sigurado, ito na yung pinakamalaking pagtitipon dito sa liwasang Bonifacio. Hanggang dito, ay ang haba nga. Ay grabe. Dami nila kabayan. Kala ko yun na yun eh, kasi nang nakaraan, actually, hindi naman talaga ganito karami. Pero ngayon, yung mga naglalakad, talagang napakarami ho. Yan ang sulit. Yan ang the best. Oh. Ganyan karami ang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan oh. Oh. Grabe, dami. Oh. Kita mo yan? Gaano karami yan? Sulit yan. Oh. Yay. Dami nila kabayan, sobra. Oh, hanggang dito. Hanggang dito. Grabe ito, ang dami nito. Kasi
Hanggang dito pala mga kababayan, ay isipin niyo po kung gaano po yun kadami ang ating mga Bulacan. Grabe, dami talaga nila ba? Sigurado, at saka may mga darating pamamaya na mga supporters ni dating Pangulong Duterte. So marami pang darating mamaya, kaya abangan niyo po. ah, Grabe, dami ng mga dumating dito ngayon. Seleksyon na ba to doon sa malaking malaking tahanan? Ang dami talaga nila ba? Oo. Grabe. Bayan, punta tayo dito. Punta tayo sa dulo. Ganito karami ang sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Sobra. Sir. Hey, sir. Dito tayo, kabayan. Tayo. Papunta na ito, liwasan. Ang dami nila, oh. Ito ako dadaan. Sabi. Napadjagin ako ng maaga. Ayun, kadami ang mga sumusuporta kay Tatay Diggs. Dito tayo. Punta na ako, sir. Tara. Dito na tayo, malapit na tayo sa Liwasang Bonifacio. Hindi alintana sa kanilang init. Grabe, puno ang liwasan. Sobra-sobra. Puno. Puno ang liwasan, kabayan. Sa dami ng tao. Grabe. Dito na tayo, malapit na tayo sa liwasan. Antayin na lang. Lapit na. Anting move na lang. Grabe, ang dami ng tao, kabayan. Kaliwasan mo yung pasyo na. Grabe, ang dami. Pakita ko sa inyo yung sa Liwasang Bonifacio. Hoy! Mainit. Mainit pa, pero ang dami na ng tao. Grabe, ang dami, oh. Puno ang liwasan, sigurado. Nandun ka na ba? Galing ka na doon? Ha? Galing ka na doon? Hindi, wala pa, pa. Doon ako galing nung pero wala pa tao kanina. Grabe. Ang dami, kabayan ng tao. Ayan, oh, kita nyo na yan, oh. Wala na, punong-puno ito mamaya. Mainit pa nga eh. Pero ganito na ako karami ang tao, mainit pa. Pawis na ako. Grabe, ang layo na nilakad ko, kabayan. May pakita ko lang sa inyo kung gaano karami
Ito na yung pinakamaraming ganap na pagtitipon dito sa Liwasang Bonifacio to support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sigurado marami talaga ito mamaya. Punong-puno ito, kabayan. May tatawid lang tayo saglit. Standby lang kayo, ha. Ayan. Tatawid tayo. Standby, tatawid tayo. Grabe. Pagod ako. Tatawid tayo, kabayan. Tatawid tayo. Ayan, dito tayo. Dami. May mga ano pa, may mga rider pa, oh. Tayo. Sana malinaw yung video natin. Sana malinaw, kabayan. Para maganda. Ay, ma'am. Ay, akala ko nagkasama. Wala. Personalidad. Ang dami naman ng tao. Ang dami nga. Tapos sabihin na wala ng tao. Hindi, isa ito sa pinakamaraming ano dito tao ngayon na nagdatingan. Punong-puno yan. Simula pa yan Moraita. Oh, Duterte. Duterte pa rin. Duterte. Oh, Duterte si Sir. Duterte. Woo! Ang dami nila. Doon ako galing na pinakadulo eh. Simula kami Moraita guys hanggang dito sa Liwasang Bonifacio. Grabe, ang dami Sinarado talaga. na ang Duterte! Yari na. Dami ng tao. Solid Duterte. Pupunta tayo doon mamaya sa mismong venue sa Liwasang Bonifacio. Papakita ko sa inyo kung gaano karami doon ang tao. Kasi ito, ang dami talaga nito eh. Tumakbo na nga lang ako, kabayan eh. Ayan, doon na tayo. Sir, tama na. Doon tayo. So dito muna tayo, kabayan. Papakita ko na sa inyo. Sigurado punong-puno ito mamaya. Hindi ko lang alam kung hanggang anong oras. Pero sigurado ako pupunta. Mga bayan. Grabe. Daming tao. Ayan na. Ayan na yung bias. Saan? Dami, kabayan. Banta ka banta. Daming tao nito. Maaga pa. Marami pang darating mamaya. Makikisa sa pagtitipon. Dito na rin yung mga media, oh. Ito mga puta. Duterte! Ako si Ma'am Labas ko. Sigawan. Paano ko sa? Dami, kabayan. Dito na tayo. Grabe, punong-puno ito mamaya, sigurado. Ito na. Ayan na. Nagdatingan na sila. Ayan mga kababayan, marami na. Papalago Ayan o. ang ating mensahe ngayong araw. Unti-unti nang napupuno mga kababayan. Araw na ito, ngayong hapon na ito ay nasa ating harapan. No, talagang sinadya po natin ng mga manggagawa Ayan na. upang ng senador. Ito po ay Okay, ayan na. ngayong araw na ito. Ang dami, punong-puno ito mamaya, mainit pa. Manggagawa, Pero ang dami na po ng tao. hindi na magbabago. Ayun, mga manggagawa Pilipino, obrero Pilipino, ang katanungan ng sambayan ng Pilipino. Handa na ba tayo sa pagbabago? Nana! Handa na ba tayo sa pagbabago? Nana! Grabe. Live kayo! Daming tao, grabe. Live kayo! Wait lang kabayan, kay dito muna oh. Okay. At ngayong hapon po ito, nandito po sa ating harapan ang iba't ibang organisasyon, ang iba't ibang hanay ng mga manggagawa. Palakpakan po ulit natin ang kasamahan natin mula sa AGLO. Ang Labor Power Movement, nandiyan din po. At mamaya po yung mga ibang organisasyon na nandito pa ay mangyari. Magpunta lamang po sa ating director ng program para po ma-recognize ang lahat ng ating mga bisita ngayong napakahalagang araw na ito. At upang pasimulan po ang ating programa ngayon, mas mabuti po na tayo po ay magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Kaya tinatawagan po natin walang iba mula po sa women's sector at business sector.
Palakpakan po natin para sa kanyang panalangin si Tita Mamo. Palakpakan po natin. So when troubles come, Magandang araw sa inyong lahat. Itaas po natin ang ating mga kamay at ilagay natin sa puso. Magbigay-pugay po tayong lahat sa ating mahal na Panginoon. Pwede bang mag-taglish ako? Maaga pa Para kabayan pero ma-express ko lang. Maraming ang dami salamat. na po ng tao. Abba Father, maraming salamat sa araw na ito na pagtitipon namin itong Mayo 1, araw ng manggagawa. Panginoon, binibigyan po namin kayo ng papuri. Thank you so much for making this beautiful day. Hindi po umuulan, mainit, mainit na mainit dahil mainit po sa pag-aalab ang pagmamahal namin sa bansang Pilipinas. Thank you, Lord, for giving us the favor, the grace, the strength na hanggang ngayon po ay lumalaban pa rin po kami dito po sa bansang Pilipinas. Ang sabi nga nila, Lord, wala na pong gobyerno. Pero Lord, ako naniniwalang meron. Meron dahil para sa ating lahat, meron tayong buhay na Diyos. Ang Diyos ay hindi natutulog. Naniniwala ba kayo dyan? Lord, thank you so much. For today is another day that we can give you glory and honor by bringing us together today. Ang dami po natin lahat na manggagawa. Thank you, Lord, for all these laborers, all these workers, all the business sector, Lord, na binibigyan niyo po ng pabor. You're giving us the favor, Lord, para magkaroon ng manggagawa, para magkaroon ng sektor ng labor na siyang isa sa mga department, isang sektor na nagbibigay buhay sa bansang Pilipinas. Lord, bless us indeed, enlarge our borders, put your hands over us, Father, deliver us, Lord, from the schemes of the enemies. Bigyan niyo po kami ng proteksyon. Lahat po ng nandito ngayong araw na to, lahat po ng magiging bisita, lahat po ng magsasalita, anoint them, give them favor. At hari nawa, Lord, itong ginagawa namin pagtitipon na to ay umabot sa buong mundo para malaman ng buong mundo na buhay ang Diyos dito sa Pilipinas. Thank you, Lord, na kahit na sinasabi nilang may dayaan sa eleksyon, Lord, ang sabi mo, I will come, I will arrive, and I will conquer, and I will stay. I will rule and reign in this nation. Yan po ang paniniwala naming lahat. Pumalakpak po tayo sa ating Panginoon. At yan ang dasal natin in Jesus' mighty name. And everyone says, Amen and Amen. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po. Manatili po tayong nakatayo para po magbigay pugay sa ating watawat ng Pilipinas at sa ating pambansang awit. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Okay, pwede na po tayo magsubo mga kasama. Tandaan niyo pa.
mga kasama, magandang hapon po sa inyo lahat. At welcome po lahat ng obrero manggagawa Pilipino ngayong araw na ito upang ipagdiwang po natin ang araw ng manggagawa. At ngayong araw po na ito, katulad ng sinabi ko kanina, ay napakarami po nating mga panauhin na inimbitahan upang magsalita, maghayag. Ganun na din upang pag-usapan kung ano po ba ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero bago po tayo magsimula, nais po tawagan para po sa opening remarks si Attorney Ed Lorenzo. Palakpakan po natin. Engineer pala, sorry. Pasensya na po doon sa MC. I'm Engineer Ed Francisco, not Lorenzo. Ang si Ed Lorenzo po yung Secretary General ng LPM Aglo. Saan? Ito? Isang maisog na araw sa kapwa nating manggagawa. Bakit naman talaga dito? Hello, manggagawa! Banag. Saan? Ayun dyan. Nasabi. Alam po nyo na dito lang sa atin ang sinasabi manggagawa yung labor lang, na yung figuratively yung labor. Wala pong tao na hindi manggagawa. Pati po si Panginoong Kristo ay tunay na manggagawa. Kaya po tayo lahat ay manggagawa. Ito pong araw na ito, Mayo 1, ay upang i-celebrate ang piyesta ng manggagawa. I-celebrate ang pagkakasundo at pagkakaisa ng manggagawa at ng management ng namamahala. Ang namamahala din po ay manggagawa. Hindi po natin pwedeng ialis ang management sa labor. Dahil ang coin, there are two sides of the coin. Yung kara at saka krus. Yung po ay ang management at ang labor. Kung wala pong mamamahala, wala namang pong manggagawa. Kung wala namang manggagawa, wala namang mamamahala. Kaya itong araw pong ito ay ang piyesta ng lahat ng manggagawa ng Pilipinas. At binabati ko po ang pamunuan ng Aglo at LPM dahil sa pinakikita niyong pagkakaisa. Hindi lang po sa inyong mga kumpanya na pinagtatrabahuhan, kundi sa pagkakaisa po natin para po sa ating bayan. Kaya mga kasama, kayo ang mga bayani, ang tunay na bayani ng ating ekonomiya. Kayo ang tunay na bayani ng ating gobyerno. Kaya kung ipagpatuloy po natin ang ating pagkakaisa upang ang sinasabing wala ng gobyerno ay magkaroon naman ng gobyerno, ipadama sa atin na sila ay talagang namamahala, yung mabuting pamamahala. So, binabati ko po kayong muli sa inyong pagmamarcha at sa paghahangad. Kahit taon-taon ay naghahangad kayo ng tunay na pagbabago. Kaya, huwag po tayong titigil upang mangarap sa tunay na pagbabago at pag-unlad ng mga gawa dito sa Pilipinas. Muli, binabati ko kayo at magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po. At ngayon naman mga kababayan, tawagan po natin ang Secretary General ng Aglo. Walang iba kundi si Sir Ed Lorenzo. Palapakan po natin. Pagod na ba tayo mga kasama?
Kala ko napapagod na tayo eh. Ang hakbang na maisog, napapagod ba sa laban? Araw po ng paggawa ngayon. ika-123 taon na ipinagdidiriwang ng mga manggagawa. Pero sa hanay ng mga manggagawa, ito ay martial law sa amin. Bakit namin nasasabing martial law? Unang-una, wala na pong sa job security ang mga manggagawang nagtatrabaho ngayon dahil itong gobyernong ito ay ipinasa na kami sa mga manpower agency ngayon. At mismo ang Secretary of DOLE, si Bienvenido Laguesma, siya mismo ang nagsasabi na huwag niyong bulabugin yung mga putang ina mga employer na yan, na lalong-lalo na mga multinational. Regular daw ang mga manggagawa sa mga agency. Kita niyo yan, yung plataforma ng gobyerno. Anong mapapala namin sa mga manpower agency? Hindi, yung SSEC, Pag-ibig, PhilHealth, panay ang kaltas, hindi naman nila nire-remit. Yung pera ng mga manggagawa sa PhilHealth, kinuha pa nitong gobyernong ito. Napakabulok ng serbisyo sa usaping pangkalusugan ng mamayang Pilipino. Pagkatapos zero balance o zero budget ang ibinigay ng gobyerno, kinuha pa yung pera ng mga manggagawa na 80 billion pesos. Saan binigay? Pinamudmod sa AKAP, sa TUPAD, sa AIT. Yan po ay pera ng mamamayan, pera ng mga manggagawa. Kaya sabi namin, martial law ang nararamdaman namin sa loob ng kumpanya. Bawal na mag-unyon ang mga manggagawa. Bakit? Paano kami makakapag-unyon kung hindi naman kami regular doon sa aming pinapasukan, lalo ang JNT, Shopee, Plus, tignan nyo dyan. Walang mga regular na mga manggagawa. Sila po ang naghahatid ng inyong mga parcel. Pero tingnan ninyo yung kalagayan ng mga driver at rider natin. Puro aksidente ang sasabihin nitong mga negosyante. Napakatanga mo kasi. Yan po ang nararanasan namin. Matindi pa sa martial law. Kung ang mga Duterte family ay iniisa-isa, kami rin din po sa hanay ng mga manggagawa ay iniisa. Bawal mag-strike. Ilan na po yung huelga namin itong taon na ito. Kung hindi sa lakas at pagkakaisa ng mga manggagawa at nagtagumpay yung mga huelga ang inilusad namin, kahit na maraming batas na ipinatong sa aming hanay, napaglabanan namin yan at napagtagumpayan po namin. Lalong-lalo na yung mga manggagawa, yung mga driver, konduktor ng Mega Transit, palapakan po natin. Katatapos lang po nila na maghuelga. 5 araw, sumuko yung negosyante. Ganyan po, pagka nagkaisa ang mga manggagawa, makukuha namin yung aming mitiin. Nakabalik yung lahat ng mga tinanggal, nakatanggap pa sila ng back pay nila. Kaya sa lakas ng pagkakaisa ng mga manggagawa, yan po ang susi para magtagumpay ang hanay ng mga manggagawa. Sa ginagawa niyo din po kay Rochelle. Salamat Lord, hindi niyo po kami pinababayaan at hindi niyo pababayaan ang buong Pilipinas na nagmamahal sa iyo. Ang mga tao na to na dumudurog sa mga anak mo, O Diyos, wala silang karapatang mamuno. Wala silang karapatang tumagal sa pwesto nila. May kapupuntahan sila. Lord, maraming salamat. Ngayon, Lord, mukha lang kaming ape. Mukha kaming walang pag-asa. Pero hindi totoo. Dahil ang aming pag-asa ay nasa iyo, O Diyos. Father,
Itaas mo ang kamay mo, Rochelle. Maraming salamat, Diyos ko. Lord, in Jesus' name, fill the earth and fill the Philippines with your blood, the blood of Christ that covers us from the schemes of the enemies. Malapit na, konting panahon na lang, maniwala tayo mga kapatid, maniwala at magdasal tayo. Lumuhod. Sa ngayon, lumuhod tayo, Rochelle. Abba Father, andito po kami. Lumuluhod dahil nagpapakumbaba. We humble ourselves. Father, thank you. Thank you that you love us. Thank you that you will never leave us nor forsake us. Not our families. Not these Philippines. Lord, thank you for the protection you have given PRRD, VP Inday Sara, Congressman Pulong Duterte, si Mayor Baste Duterte, at Lord, lalo na lahat ng PDP laban na tumatakbo ngayon, ang Duterte, Father God, papanalunin niyo po sila. Yes, maraming nagsasabing, maraming dayaan, merong mangyayaring dayaan. Lord, naniniwala kami doon, pero Lord, mas naniniwala kami na mas makapangyarihan ka. Meron kang gagawin, Lord. Naniniwala kami doon. You will never leave us nor forsake us. You will be for us and not against us. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Meron kang tinatawag na suddenlies. Lord, mahal mo kaming mga Pilipinong, mahal mo ang Pilipinas. Lahat ng Pilipinong nandito sa Pilipinas at sa buong mundo na umaasa, tumatawag sa pangalan mo, sa nag-iisang Jesus. Maraming salamat po, na Diyos na makapangyarihan. We give you praise, glory, and honor, O God. Lord, salamat. Pwede ba tayong kumanta? Sundan nyo lang ako. Nararamdaman ko lang, may pag-asa. Di ba, Father, may pag-asa. Paboritong kanta ko to eh. When my heart is downhearted, ito lang ang ikinakanta ko. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi. Huwag po nating kalimutan, Duterte! Sabay-sabay! Duterte! 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 Salamat po. Okay, salamat po, Tita Mamu from the Women's and Business Sector. Palakpakan naman po natin ang dalawang maisog na babae sa ating harapan. Thank you po. Maraming salamat, Tita Mamu. At ngayon naman, mga kababayan, bigyan po natin ng pagkakataon para po sa isang video message ang isa po nating maisog na senador na mapapanood po ninyo ngayon, walang iba, number 22, Senator Ronald Bato de la Rosa. Palakpakan po natin. Sa lungsod ng Maynila. Alam ko po na kayo ay nasaktan sa ginawa nilang pagkidnap at pagbiyahe kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Pagkatapos niyang ginawa ang lahat upang tayo ay mamuhay ng maayos at mapayapa, siya ay pinagkanulo sa mga dayuhan. Kung siya man ay may kasalanan, nararapat lamang na siya ilitisin dito sa ating bansa at hindi doon sa hukuman ng mga panyaga. Wala po ni isang korte sa buong kapuluan ang sarado, lalong-lalo na
dito sa Maynila. Gumagana po ang ating justice system. Kaya nararapat lang po na dito siya managot kung mayroon man siyang dapat na pananagutan. Nilapastangan na ang kanyang karapatang pangtao, binaliwala ang mga prosesong legal, at niyurakan nila ang ating konstitusyon. Kaya po, ako ay nakiusap sa inyo para magkaroon tayo ng isang Senado na magbabantay sa mga pang-aabuso ng gobyerno. Ating suportahan at ibuto ang Duterte. Vote straight, PDP laban. Ito po ang mga Duterte. Number 10, Attorney Jimmy Bundo. Number 28, Senator Bongo. Number 30, Attorney J.B. Hinlo. Number 34, Attorney Raul Lambino. Number 38, Congressman Rodante Marcolita. Number 42, Dr. Marites Mata. Number 53, Pastor Apollo Kibuloy. Number 56, Attorney Vic Rodriguez. Number 58, Philip Salvador. At number 22, Bato de la Rosa. Mga kababayan ko, ako pinakiusap sa inyo na sana isama po ninyo sa inyo pang-araw-araw na pagdarasal na si Pangulong Duterte ay makauwi na po dito sa ating bansa. At siya po ay bigyan ng pupong may kapal ng magandang kalusugan upang kanyang malusutan itong mga pagsubok na kanyang kinakaharap. Maraming salamat po. Vote straight, PDP laban. Vote straight, Duterte. God bless us all. Palakpakan po natin number 22 sa balota, Senator Bato de la Rosa. At ngayon naman, konting sandali na lamang po ito, bigyan naman po natin ng pagkakataon. No? Panoorin po natin muli ang video. Ready na po tayo, number 28. Pinaparatangan Meron pa, sorry. at dinudungisan nila ako. Ganyan sila katakot. Pero sino ba ang totoo sa serbisyo at may dedikasyong magsilbi? Ikaw, Senator Bato de la Rosa, ang patuloy na sumusuko sa illegal na droga. Ikaw, Senator Bato, ang kalaban ng kriminalidad at korupsyon. Ikaw, Senator Bato, ang kailangan ng Pilipino. Matibay ang bato, hindi matitibag. At misyon kong pangalagaan ang buhay niyo. Gusto ko ligtas kayo. Taga niyo sa bato. Yes, sir, sa Senado. Si Bato ang pangbato ko sa Senado. Okay, once again, number 22 sa balota, Senator Ronald Bato de la Rosa. Palakpakan po natin. At yan, namimigay na naman po tayo ng mga t-shirts. Galing po yan sa Duterte natin. At ngayon naman, Bansang Maisog, nais ko pong ipakilala, bigyan din po natin ng pagkakataon. Una, para po sa kanyang video message. At pangalawa, siya po ay nagpadala ng isang sikat at magaling na mga ngawit, no? Mula po ito sa angkan ng mga magagaling na mga ngawit. Kaya mamaya po, mabibigyan natin ng pagkakataon yan bago po magsalita ang representante. Ibibigay ko na po sa inyo muli para po sa isang video greetings. Number 28 sa Senado, Senator Go Bongo! Palakpakan po natin. Bongo sa Senado, 28 ang kanyang numero. Mag-28 sa Senado, Senator Bongo. Go! Bongo! Piliin ang numero 28. Go Bongo sa balota. Ibalik sa Senado. Go Bongo na! Bongo na! Dahil sa malasakit, mas nailapit ni Senator Bongo ang medical assistance, primary health services at specialized care para sa ating mga kababayan.
Sa Malasakit, prioridad ang edukasyon para sa mas magandang kinabukasan. Samahan pa ng sports, panalo ang kabataan. Bunga ng Malasakit ang pagbigay lakas sa mga lokal na negosyo at mas maayos na trabaho. Sa Malasakit, serbisyong may puso, kalinga at proteksyon para sa mga OFWs nasaan man sila sa mundo. Maraming nagagawa at nararating ang Malasakit para kay Senator Bongo, ang ating Mr. Malasakit, bisyo ang more serbisyo. Gusto nyo ng may totoong malasakit, Senator Bongo. Inuuna ang serbisyo para sa Pilipinas. Senator Bongo, bisyo ay more serbisyo. Bongo na! Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Senator Bongo. Patuloy po ako magsiservisyo sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino at naniniwala po ako ang serbisyo sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. If God willing, ipagpapatuloy ko ang aking paninilbihan upang matiyak na ang serbisyo at programang makakatulong sa inyo ay patuloy na maipapaabot sa bawat Pilipino. Unahin ko po ang mga pro-poor programs at tulungan po natin ang mga kababayan nating mahihirap. As your senator, I have authored 16 laws. I have principally sponsored 82 laws, including 80 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. I have co-authored or co-sponsored 185 laws. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, tatlo po ang aking naging prioridad. Malasakit Centers, Super Health Centers, at Regional Specialty Centers. Bilang chairman ng Senate Committee on Sports, iniinganyo ko po ang mga kabataan to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. Konektado po ang health sa sports. When we are physically fit, mas healthy po tayo at hahaba ang ating buhay. Isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City, kung saan po'y meron na tayong eskwelahan na pwede na mag-aral at the same time mag-training ang student athlete. Proud po ako bilang chairman ng Senate Committee on Sports since 2019, nakamit po natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at 2 gold sa 2024 Paris Olympics. Chairman din po ako ng Senate Committee on Youth. Sa mga kabataan, mag-aral kayo ng mabuti. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Nandito lamang po ang inyong Senator Kuya Bongo na handang magserbisyo po sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. At naniniwala po ako ng serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Kasama ninyo ako sa laban para sa mas maayos, mas maunlad at mas maasahang gobyerno. Sa tulong ninyo, patuloy po ako magsiservisyo sa inyo. Ilapit po natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayan. Ilapit po natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayang mahihirap. Daghang salamat. Mabuhay tayong lahat. Milyon-milyong Pilipino na ang nahatira ng serbisyo at malasakit sa anumang sulok ng bansa, bagyo, sunog, lindol, ano pang mga sakuna. Si Senator Bongo, Mr. Malasakit, bisyo ang more serbisyo. Balik sa Senado. Okay, palapakan po natin number 20, Senator Go Bongo! At ngayon naman po, pinadalahan po tayo ni Senator Go Bongo ng isa pong mga ngawit. Kilala po ito. Yung pamilya po nito magagaling talagang umawit, lalo na po yung mga batang 90s dito. Taas ang kamay ng batang 90s! Totoo ba yan? Yan, mga batang 90s, no? Bago po natin bigyan ng pagkakataon na magsalita ang representante ni Senator Bongo, para po matanggal ang ating mga pagod, ang ating mga hinanakit pansamantala sa gobyernong na ito, bigyan po natin ng pagkakataon ang isa nating mga ngawit ngayong gabi. Pinakikilala ko po sa inyo si Sir JC Rihino. Palakpakan po natin! Magandang gabi po mga idol! Ayos ba tayo dyan? Saan nyo po gustong iagastong sombrero?
ba po malakas sumigaw ng idol? Pag sinabi ko pong senator, sabihin niyo po Bongo. Senator! 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 Maestro! Music!